Hallelujah! Mapagpalang araw po, uli si Jennifer galing sa Mindoro. At muli po, nais ko magbasa tayo ng Biblia at mandalangin. Pero bago po yun, manalangin muna po tayo. Amang panal at makapangyarihan, sa pangalan ng iyong anak ng sa Panginoong Kristo, inaanyayahan kita, Panginoon, sa oras na ito. Isamahan mo kami sa aming pag-aaral, Panginoon, upang maunawaan namin ang iyong salita. Panginoong Hesus, salamat po muli sa ito ang tinakda mo upang mapag-aralan namin ang 7 iglesia at ang 2 mong saksi. Hallelujah! Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng iyong mga kamay, ang iyong pagbuhat na patuloy na nararanasan namin ng pag-ibig mo at katapatan, Panginoong Hesus. At ang pagtitiwala mo, Panginoon, sa bawat isa na sa iyo ay sumusunod at ang mamahal. Ang sa iyo ay may takot at nagtitiwala. Maraming pong salamat, Panginoong Jesucristo. Salamat po, Ama, sapagkat tunay nga po na tulad ng sinabi mo sa iyong salita na ikaw ang nag-iingat sa lahat ng mananampalataya na nagmamahal sa iyo ng tapat. Salamat po, Panginoong Jesucristo. At muli sa oras na ito, tinutuloy ko sa inyo ang tagapanood at makikinig ng pag-aaral na ito. Likhain mo sa aming mga puso ang uhaw at gutom na lalong higit sa iyong salita, sapagkat sa iyong salita ay lalo ka naming nakikilala at lalo kaming napapalapit sa iyo, Panginoon. Bigyan mo ng lakas ng loob o banal na espiritu ang bawat isa sa amin upang makapagpatotoo, sapagkat tunay nga po na kami pinagpala mo upang maging pagpapala sa iba. Kami ay iyong niligtas at binigyan ng buhay upang kami ay makapagbigay at makapagligtas sa pamamagitan ng iyong pangalan at ng iyong salita. Binigay mo sa amin ang pagiging ilaw at asin ng sanlibutan at ng sangkatauhan upang sa ganun, Panginoon, ay matanglawan namin sila at sila man ay mabigyan din ng katatagan upang maging matatag sa pananampalataya. Kaya't marami pong salamat, Panginoon, at sa oras na ito, muli inaanyayahan kita at itinudulog ko sa iyo maging ang aking sarili at ang lahat ng makikinig. Hallelujah! Sa tsaya rabusoto ko, yurabusoto ramohoraraya raba. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. 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 So ngayon po ang pag-aaralan natin ay ang 7 iglesia o ang 7 simbahan ng Panginoong Hesus. Muli po, di ba, siya ang ulo at ang mga mananampalataya ay kumakatawan sa kanyang katawan. Amen. Hallelujah. Pero dito po sa 7 simbahan na makikita natin na isinulat ni Juan, na dito po ay makikita natin na ang 5 sa kanila, lahat ay pinulaan ng Panginoon. May nagsisilbi, may nananatili at lumalaban, ngunit lahat ay may pula. Ganun pa man, ang 2 sa simbahang ito, sa mga simbahang ito, ay hindi niya pinulaan, sa halip ay ipinaalam niya na nalalaman niya ang kanilang kalagayan at ang mga pangako niya na sila ay sasamahan hanggang sa huli at makakaranas sila ng mga pagpapala ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Basahin po natin. Hallelujah. Unahin po natin ang 5 na may pula. Ito po ang sabi sa Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Iglesia sa Efeso. Ito ang pinasasabi ng may hawak
ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay at lumakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Ang pag-ibig mo nung una kang sumampalataya ay nanlalamig na. Amen. So, dito po, sila po ay isang mananampalataya, ngunit nanlamig ang kanilang pag-ibig sa Diyos. Nanlamig ang kanilang pagsisilbi, nanlamig ang kanilang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Though may mga sakripisyo po sila na ginawa, ngunit ito po ang pula ng Panginoon sa kanila. Amen. Yan po ay makikita natin sa Revelation 2. Hallelujah. 1-4. Ito naman po ang sinabi sa Pergamo. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Pergamo. Ito ang ipinasasabi ng may hawak ng matalas na tabak na sa magkabilay may talim. Ito po ang pula. Subalit, may hinanakit ako sa iyo. May ilan sa inyo na sumusunod sa katuruan ni Balaam na nagtuturo kay Balak upang mahikayat ang mga Israelita na magkasala, kaya't kumain sila ng mga pagkaing handog sa mga Diyos-Diyosan at nakiapid. Amen. So, ito po mga ito ay nagserbisyo sa Panginoon. Ngunit, ang ilan daw po sa kanila ay sumang-ayon sa mga katuroang laban sa salita ng Diyos. Si Balaam po at si Balak ay ang mga Diyos-Diyosan. Amen. Ito po ay makikita natin sa Revelation 2:12-14. Ito naman po yung patatlong simbahan. Ang Thyatira. Ito ang pinasasabi ng anak ng Diyos na may mga matang parang apoy na nagliliyab at mga paang kumikinang na parang tansong pinakintab. Amen. Ito po ang kanyang pula sa Thyatira. Ngunit ito ang masasabi ko laban sa iyo. Pinapayagan mo si Jezebel, ang babaeng nagpapanggap na propeta, na turuan at linlangin ang aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Amen. Sumaayos din po sila, nakakilala sa Panginoon, sumunod. Ganun pa man, ito po ang naranasan nila. Pinayagan nila si Jezebel, ang maling o nagpapanggap na propeta, upang turuan sila at linlangin maging ang mga lingkod ng Panginoon upang makiapid at kumain ng pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Amen. Hallelujah. Ito naman po ang paapat sa Sardis. Isulat mo sa anghel ng Sardis. Ito ang sinasabi ng nagtataglay ng 7 espiritu ng Diyos at ng 7 bituin. Nalalaman ko ang ginagawa mo. Ipinapalagay kang buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Kaya't gumising ka, paglaabin mo ang mga katangiang nalalabi pa sa iyong buhay, upang hindi ito tuluyang mamatay. Nakikita kong hindi paganap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Napakalinaw po, hindi paganap. So, ibig sabihin, meron siyang ginagawa ngunit hindi paganap. Kaya nga,
Alalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap at narinig. Isagawa mo ang mga iyon. Pagsisihan mo't talikuran ang iyong mga kasalanan. Kung hindi ka gigising, pupunta ako riyan na gaya ng isang magnanakaw at hindi mo mamalayan ang oras ng aking pagdating. Amen. So ito po ay galing sa Pahayag 3:1-3. Amen. Ito naman po ang sinulat sa Laodicea. Ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen, ang matapat at tunay na saksi, at siyang pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. Ngunit dahil sa ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Sinasabi mo, ako'y mayaman, sagana sa lahat ng bagay, at wala nang kailangan pa. Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, kahabag-habag, mahirap, bulag at hubad. Amen. So, dito po sa 5 ito, makikita po natin na ang lahat ng kanilang mga ginagawa, meron pong pula na binibigay sa kanilang Panginoon. Amen. Hallelujah. Ngunit dito po sa 2 na tumatayong o tatayo na saksi ng Panginoon sa Smyrna, ito po ang sabi niya. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Smyrna. Ito ang pinasasabi sa iyo ng simula at wakas, ang namatay at muling nabuhay. Amen. Nalalaman ko ang mga kapighatian na dinaranas mo. Alam kong mahirap ka, ngunit ang totoo ay mayaman ka. Nalalaman ko rin ang mga paninirang puri sa iyo ng mga hindi tunay na Hudyo. Ngunit ang totoo, sila'y mga pampon ni Satanas. Amen. Huwag kang matakot at sa mga pag-uusig na malapit mo ng danasin, makinig ka. Ipabibilanggo ng Diablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. Magtitiis kayo sa loob ng 10 araw. Manatili kang tapat hanggang kamatayan, at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi makakaranas ng pangalawang kamatayan. Amen. So ito po ay nasa Revelation 2:8-11. Amen. So makikita po natin dito, sinabi ng Panginoon na nalalaman niya ang kalagayan ng mga taga-Smyrna. Sinabi ng Panginoon na sila ay nag-aakalang may hirap, ngunit ang totoo sila ay mayayaman. At ipinangako rin po dito ng Panginoon na huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo ng danasin. Makinig ka, iyan pa po ang kanyang paalala. Ipapabilanggo ng mga Diablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. Magtiis kayo sa loob ng 10 araw. Manatili kang tapat hanggang kamatayan, at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. So ito po yung pangako niya. Hallelujah. Bibigyan daw po ng korona ng buhay. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi makakaranas ng pangalawang kamatayan. Amen. Hallelujah. Napakalinaw po doon, wala po siyang pula. Sa halip, ni-encourage pa po niya ang mga taga-Smyrna. Amen.
So ito naman po ang sinabi niya sa anghel ng iglesia sa Philadelphia. Ito ang sinasabi ng banal at mapagkakatiwalaan, ang may hawak ng susi ni David. Walang makapagsasara ng anumang buksan niya at walang makapagbubukas ng anumang sarahan niya. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo. Alam kong mahina ka, ngunit sinusunod mo ang aking salita. At naging tapat ka sa akin, kaya't binuksan ko para sa iyo ang isang pinto na hindi maisasara ni numan. Tingnan mo, palalapitin ko sa iyo at paluluhurin ang mga kampon ni Satanas na nagpapanggap na mga Hudyo, ngunit hindi naman. Sa halip ay nagsisinungaling. Nalalaman nilang minamahal kita sapagkat matiyaga ka gaya ng iniuutos ko sa iyo. Iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Darating ako sa lalong madaling panahon, kaya't ingatan mo ang mga tagubilin ko sa iyo upang hindi maagaw ni naman ang iyong gantimpala. Ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos at hindi siya lalabas doon. Iuukit ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng kanyang lungsod. Ito ang bagong Jerusalem na bababa mula sa langit, buhat sa aking Diyos. Iuukit ko rin sa kanya ang aking buong pangalan. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa iglesia. Amen. Hallelujah. So dito po makikita natin na sa dalawang iyon, wala pong pula ang Panginoon, sa halip ay pinalalakas po ng Panginoon ang kanilang loob. Na hanggang sa huli, sila dapat ay manatili. Amen. So dito po sa pitong iglesia, sa katayuan po sa iyong buhay pananampalataya, ano po kaya ang iyong kalagayan? Ikaw ba ay yung mga tao na nag-aakalang sila'y nasa Panginoon na, ngunit dahil sa kanilang mga nais at hilig ng laman, sila ay napapakompormiso na lamang sa kanilang mga ginagawa. Nanlalamig ang kanilang pag-ibig sa Diyos. Hinahayaan nila na masunod ang mga turong hindi ayon sa salita ng Diyos. Hinahayaan nila na hamak-hamakin ng iba upang itaas ang kanilang sariling pangalan. Hallelujah. Kaya po, hallelujah, kung inyong inaakalang nanlalamig ang pag-ibig niyo sa Diyos, nagkakaroon kayo ng kompormiso kung kaya't hinahayaan nyo na magturo ang iba ng sala na sa salita ng Diyos, or hinahayaan nyong kainin ang mga pagkain na inihandog sa Diyos-Diyosan dahil kayo ay napapakompormiso. Yun po mga bagay na yon, hindi po yun kaaya-aya sa Panginoon. Hindi po sila makakaranas ng kaligtasan hanggang sa huli. Kasi ang sabi nga po ron, sa bawat pula po na binibigay ng Panginoon, meron po siyang paalala. Ang sabi nga po niya,
Sabi niya po dito sa Sardis. Sabi niya rito, gumising ka, pag-alabin mo ang mga katiyagang nalalabi pa sa iyong buhay upang hindi ka tuluyang mamatay. Nakikita kong hindi paganap ang iyong mga nagawa sa paningin ng aking Diyos. Kaya nga alalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap at narinig. Isagawa mo ang mga iyon. Sisihan mo at talikuran ng iyong mga kasamaan. Amen. So, sa pula po ng Panginoon, binibigyan niya pa rin po tayo ng pagkakataon na magbalik loob. Amen. Napakahaba po at napakahaba ng pasensya ni Panginoon. Ang kanyang mahabaging puso ay nananatili. Amen. Kaya kahit po ito na mga nararanasan ng mga tao, pinapaalala niya pa rin po na ang kanyang katapatan ay naririyan lang. Ang kanyang pag-ibig ay dalawang kamay kang yayakapin. Pero kailangan po na kumilos at gawin kung ano ang kanyang tagubilin. Sabi niya po rito, alalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap at narinig. Hallelujah. So, kailangan daw po nating alalahanin ang mga iyon. Kailangan din daw po nating panatilihin na malamig ang ating pag-ibig sa Diyos. Kasi kapag tayo maligamgam, bukas ay okay, mamaya ay hindi. Ang paa ko ngayon sa simbahan ay okay pa. Pagdating ng Lunes o Linggo pa lang ng hapon hanggang Sabado ng gabi, ako ay nasa makamundong gawain. So, kung ganun po ang ating gagawin, ito po nakasulat dito, meron po mga tao na ganun ang gagawin, na ang kailangan daw po nilang gawin para maranasan nila ang pagliligtas ng Diyos. Sabi niya po rito, ngunit dahil sa ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Sinasabi mong ako'y mayaman, sagana sa lahat ng bagay, at wala nang kailangan pa. Ngunit nalalamang ikaw ay kawawa, kahabag-habag, at mahirap, bulag at tubad. Amen. Bakit po? Kasi ang yaman na yun ay hindi natin dadalhin sa langit. Kahali po, kailangan natin maging mainit lagi sa pagsiservisyo, mainit lagi sa ating pagmamahal sa Panginoon, at laging sariwa ang takot natin sa Diyos. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon Jesus. Hallelujah. Purihin ka ng banal. Hallelujah. Sataya raba satahaya raba. Morodo yosoto koyoro basita yara baba. Morodo soto romo soto koyoro basita yara raba. Amen, amen, amen. Purihin ng Panginoon. Ikaw po ang magdidesisyon kung ikaw ba ay isa sa magiging witness o saksi ng Panginoon o dun ka sa 5 na pinilaan niya. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Amen, amen, amen. Muli po, manatili tayo sa salita ng Panginoon. Manatiling mainit ang ating pagmamahal sa Panginoon. Manatiling mainit ang ating pagsiservisyo sa Panginoon. Manatiling mainit ang ating relasyon at pakipag-usap sa Panginoon. Panatilihin natin na sumunod ng bukal sa loob ng may kagalakan sa kanyang mga pinag-uutos. Amen. Tayo po ay magiging saksi. Tayo ay mga saksi sa Kanya. Amen. Sabi nga po sa Acts 1:8, ang Panginoon ay nag-anoint sa iyo upang ikaw ay maging saksi sa Jerusalem, Judea, Samaria, at sa buong daigdig. Amen. Kaya,
Nasa sa iyo po yan. Hahawakan mo lang ba ang kapangyarihan na ibinigay niya sa iyo para mapasaya mo ang mga kapwa mo tao? Or isasambulat mo ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo at ang pag-ibig niya sa iyo at sa mga tao upang sila'y tumanggap at tangkilikin ng Panginoong Jesucristo na kanilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. So, nasa iyo po ang desisyon. Hallelujah. At sa oras na ito po, kung kayo po ay hindi pa nakakilala sa Panginoon at nais nyo nang tanggapin ng Panginoon, kung kayo po ay nakatanggap na sa Panginoon, ngunit nanlamig ang inyong pag-ibig, kung kayo naman po ay nagsisirbisyo sa Panginoon, naglilingkod sa simbahan at sa mga lingkod ng Panginoon, ngunit hindi pa nakakasigurado sa inyong kaligtasan, sa tatlong panawagan, iisa po ang tugon. Maliit na panalangin, nais kong samahan niyo ako. Sa puso at sa labi ay ating sasambitin at papaniwalaan na ang Panginoong Jesucristo ay Panginoon na nagkatawang tao. Siya ay namatay at muling nabuhay para sa iyo at sa akin. Amen. Pagkatapos ko po ay iyong ulitin. Amang banal na makapangyarihan, sa pangalan ng iyong anak na si Panginoong Jesucristo, inaanyayahan kita sa puso ko ay manahan ka. Panginoong Jesus, hugasan linisin ako ay patawarin sa lahat kong mga kasalanan. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay at muling nabuhay. Panginoon, naniniwala rin po ako na ikaw ay muling babalik upang dalhin ako sa kaharian sa langit. Amang banal at makapangyarihan, tikain mo sa puso ko ang uhaw at gutom sa iyong mga salita. Banal na Espiritu, lukubin at basbasan mo po ako ng lakas ng loob upang makapagbahagi at makapagpatotoo sa natapos na gawain ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Bigyan mo ko ng lakas ng loob na ito isang bulat sa buong mundo. Itataas ang kanyang pangalan, gawa niya'y ipagsisigawan. Amen. Ako ay malinis na. Ako ay pinatawad na. Ako ay bago ng nilalang. At ako ay nasa daan patungo sa langit. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay nasa puso ko. Amen. Amen. So bilang tagapaghatid po ng ibanghelyo ng Panginoong Diyos, tagapaghatid ng mabuting balita, sinasabi ko po sa inyo, kayo na nalangin kasama ko ay pinatawad na ng Diyos. Ang dugo na po ng Panginoong Hesus ang nakikita niya sa inyo. Ikaw ay naging tapat, banal sa kanyang harapan sa pamamagitan ng natapos na gawain ng Panginoong Jesucristo na tinangkilik mo at tinanggap na siya ay Panginoon mo tagapagligtas, ang pakikipag-isa mo sa Kanya na siyang nagpapatotoo na ikaw ay anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. Amen. Amang banal at pakapangyarihan, salamat po Panginoon sa oras na ito. Salamat po Panginoon sa buhay ng mga na nakinig na nalangin kasama ko. Ikaw nag-iingat sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming pong salamat. At muli, itinuturo ko sa iyo ang bawat isa. Salamat po Panginoon sa pagkanit tinawag mo upang maging saksi ng iyong pag-ibig at na nagawa mo sa krus ng Kalbaryo. Salamat po Ama. Pinupuri kita, pinasasalamatan sa ngalan ng Ama na Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming pong salamat.